Sa nakalipas na ilang dekada, may dalawang bansang nagsimula sa halos parehong punto. Mahina ang ekonomiya, limitado ang resources, ngunit puno ng pangarap na makaahon sa kahirapan. Hindi sila gaanong magkalayo noon, ngunit ngayon, ang isa ay naging isa sa pinakamayamang bansa sa Asya. Samantala, ang isa naman, bumagsak sa matinding economic collapse na yumanig sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, may isang bansa na tila sumusunod sa parehong kwento. At ito ay walang iba kundi ang Pilipinas. Ngayon, may isang tanong na hindi na natin maaaring iwasan. Ang Pilipinas ba ay papunta sa landas ng tagumpay tulad ng Singapore o papalapit sa kapalaran ng Sri Lanka? At ang mas nakakabahala, maaaring nagsisimula na ito ngayon. Noong 1960s, ang Singapore ay isang maliit na bansa na walang natural resources. Walang langis, walang malawak na lupa, at napapalibutan ng mas malalaking bansa. Sa katunayan, mas mahirap ito kaysa sa Pilipinas noon. Ngunit sa loob lamang ng ilang dekada, naging isa ito sa pinakamaunlad na ekonomiya sa mundo. Sa ngayon, ang isang karaniwang mamamayan sa Singapore ay kumikita ng higit 10 beses kumpara sa isang Pilipino. Paano nila ito nagawa? Ito ay dahil sa disiplina. Isang pamahalaan na may malinaw na direksyon, isang sistemang mahigpit laban sa korupsyon, at isang bansang handang magsakripisyo para sa pangmatagalang pag-unlad. Ngunit, hindi naging madali ang landas na ito. May mga desisyon ang Singapore na hindi naging popular sa simula. Mahigpit na batas, mahabang oras ng trabaho, at isang sistemang hindi pinahihintulutan ang pagkakamali. Para sa ilan, ito ay masyadong istrikto. Ngunit para sa iba, ito ang naging pundasyon ng kanilang pag-unlad. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Handa ba ang Pilipinas na gawin ang parehong sakripisyo? Sa ngayon, may mga senyales na maaaring sumunod ang Pilipinas sa landas na ito. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, makikita ang malalaking infrastructure projects. Mga expressway na nagdurugtong sa mga probinsya. Mga bagong airport at mga railway systems na matagal nang inaasam ng mga Pilipino. Mga proyektong unti-unting nagbabago sa muka ng bansa. Kasabay nito, dumarami rin ang pumapasok na foreign investments. Mga tech companies, BPO industries na patuloy na lumalawak, at global firms na nakikita ang potensyal ng bansa. At higit sa lahat, ang pinakamalaking asset ng bansa, ang mga Pilipino. Isang workforce na bata, adaptable at globally competitive. Kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, posibleng makita natin ang isang Pilipinas na hindi lang basta humahabol, kundi nangunguna sa Asya. Ngunit, may isang bagay na ginawa ang Singapore na kung hindi gagawin ng Pilipinas, maaaring hindi natin marating ang parehong tagumpay. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Dahil kung pag-uusapan ang pag-unlad, hindi sapat ang potensyal lamang. Sa kabila ng mga proyekto at investments, may mga isyong matagal nang hinaharap ang Pilipinas. Korupsyon, red tape, hindi pantay na oportunidad. Ang tanong, kaya ba itong baguhin o mananatili itong hadlang sa pag-angat ng bansa?
Sa kabilang banda, may isang bansang nagsilbing babala sa buong mundo. Ang Sri Lanka. Isang bansang may turismo, may agrikultura at may lumalagong ekonomiya. Mukhang maayos, mukhang kontrolado. Ngunit sa loob lamang ng maikling panahon, nagbago ang lahat. May mga tao na pumipila ng ilang oras para lamang sa gasolina. May mga pamilya na hirap makabili ng sapat na pagkain. At may mga negosyo na tuluyang nagsara. Nawala ng kuryente ang buong bansa. At ang ekonomiya halos tuluyang bumagsak. Ano ang dahilan? Hindi ito isang biglaang sakuna, kundi serye ng maling desisyon. Sa simula, walang nakapansin. Mukhang normal ang lahat. May paglago, may mga proyekto, may optimismo. Ngunit sa likod nito, unti-unting lumalaki ang problema. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang itong sumabog. At sa loob lamang ng ilang buwan, nagbago ang buhay ng milyong-milyong tao. Sobrang pangungutang, mga proyektong hindi pinagplanuhan at kakulangan sa long-term vision. Unti-unti, naipon ang mga problema. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na ito kayang kontrolin. At ngayon, may isang tanong na unti-unting lumalakas. May pagkakahawig ba ito sa sitwasyon ng Pilipinas? Habang patuloy ang malalaking proyekto, patuloy rin ang pagtaas ng utang ng bansa. Habang tumataas ang investments, tumataas din ang presyo ng bilihin. At habang sinasabing lumalago ang ekonomiya, marami pa rin ang hindi nakakaramdam ng tunay na pag-unlad. Ito ang delikadong bahagi. Dahil ang pagbagsak ng isang bansa, hindi nagsisimula sa isang malaking pangyayari, kundi sa maliliit na desisyon na sa paglipas ng panahon ay nagiging isang krisis. At kapag huli na ang lahat, doon pa lamang natin napapansin. At kung mangyari ito sa Pilipinas, handa ba tayong harapin ang ganitong sitwasyon? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay wala na sa simula ng pagpili. Sa halip, nasa gitna na ito. Sa isang banda, may malinaw na progreso. Dumaraming investments, lumalawak ang infrastruktura at may lumalagong ekonomiya. Ngunit sa kabilang banda, may mga panganib na hindi maaaring baliwalain. Lumalaking mga utang, pagtaas ng presyo ng bilihin at mga sistemang kailangan pa ring ayusin. Ito ang realidad. Hindi tayo Singapore, pero hindi rin tayo Sri Lanka. Hindi pa, pero maaaring papunta na. Sa kasaysayan, maraming bansa ang dumaan sa ganitong sitwasyon. Ang ilan, nagtagumpay. Ang iba, bumagsak. At kadalasan, iisa lang ang pinagkaiba. Hindi laki ng yaman, hindi dami ng resources, kundi ang kalidad ng desisyon. At ngayon, nasa parehong punto ang Pilipinas. Ang tanong, saan tayo patungo? Disiplina ba o kapabayaan? Long-term vision o panandaliang solusyon? Dahil sa huli, hindi tadhana ang magdidikta ng kinabukasan ng Pilipinas, kundi ang mga desisyon na ginagawa ngayon. Ang tanong, handa ba tayong piliin ang tamang landas? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin ang mas malapit na mangyari? Ang Pilipinas ba ay susunod sa Singapore o unti-unti nang papalapit sa Sri Lanka? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below.
Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.